Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya? Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po doon sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman na lahat na DDS po. I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong Cybercrime Division po. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa aligasyon na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng sabina kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng Vice Presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po. Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon? Tama po yan. Sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po. At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng Vice Presidente? Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoo may actionable intel. Pero base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito. Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence
na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente. Malinaw po yun sapagkat lumabas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer.